Attorney, ano po ang masasabi po ninyo dun sa mga punto na inihayag po ng depensa today? Hello, Angela. So far at least. Hi, Angela. Hello. Oh. Oo, sige, go ahead, attorney, go. Sa'yo ko ba yun nasabi? Ni attorney eh. Sa'yo ko ba yun nasabi na parang kumakain ng sopas tapos konti lang nakuha ko nung opening statement? Dito, marami-rami naman akong nakuha, malinamnam naman. Kaso hindi ko po type ang lasa. Yung pong statements, of course, obviously it will be in favor of the defense. Pero ako, tinitingnan ko sa punto de vista ng mga biktima, hindi ko na-appreciate na bumalik tayo sa reduction arguments na 3% lang naman yung namatay compared sa overall na naaresto. Pagsasabi din na sino ba to civilian population, hindi nyo nga kilala kung ano yung particular na grupo. Kasi yung sinasabing civilian population, ano ba yung, sino ba ang perceived at sino ang magpa-perceive ng kumbaga drug addicts, criminals na target, as if hindi sila kumbaga parte ng civilian population na elemento nitong ICC crime. Kaya yun lang, yun yung iniisip ko sa bahagi ng mga biktima na parang hindi pa ako kasamang, pag ako ba na biktima at hindi ko mapatunayang ako ay kriminal, kailangan ba kriminal? Parang ganon yung pwede nilang maisip. O kaya kailangan ba mas marami pa? Dapat ba more than 3% ang mamatay? And that 3% translates to, as they mentioned, 5,000 individuals. So I don't take it, kumbaga, too lightly na nire-reduce yung ganong figures. Ano po ang masasabi po Chiki, ninyo? I'm sorry, Attorney Yes. Conti. Kaklaro ko lang, pinapakita po namin sa inyo ay hindi po live feed kasi nga baka maakusahan na naman tayo na pinuputol natin si Attorney Kaufman. Ano? Kanina pa pong kuha yan dahil naka-break ngayon ang ICC. Kaya nasa labas si Angela at saka si Attorney Conti. Okay, pinapakita lang namin At sa saka inyo yung Jovi, video na yan. Go ahead. Jovi, ano ko din, para po sa mga nanonood, hindi nga napuputol si Attorney Kaufman. Siya po ang pumuputol or pinipigilan niya yung sarili niya. Imbis na mag-overtime siya, nagpapaalam po siya sa court na, Your Honor, 5 minutes na lang. Yeah. I will end here kasi logical yung break. I will request, dito na matapos yung break. Hindi katulad ng mga naunang pagkakataon, di ba na, may tatayo, Sagad, excuse me, counsel, you only have 5 minutes, ini-interrupt. Ito, siya ang nag-give way at sinasabi niyang, titigil na po ako dito at magre-resume tayo sa ganitong oras. At ma-share ko lang na yun nga ang dahilan ba't nagdagdag kami ng guest dun sa continuing coverage namin kasi ang daming lull na oras. Ano, sabihin sumobra yung parang dapat alam namin ito yung break pero biglang nagkaroon ng karagdagang break. Ano. So anyway, so yun ang katotohanan dyan. Mga 10 minutes, 5 minutes, ano? Oo. Attorney, follow up lang doon, no? Kasi isa sa mga punto din ni Attorney Kaufman kanina, no? Ay parang kinahanap niya yung parang causal nexus o yung direktang link, no? Between dun sa mga speeches to the supposed killings. Kasi wala naman daw direktang link. Ano po yung reaction po ninyo sa puntong yan? Actually, napakita na yun ng prosecutor. Pero dito, medyo sinisinsin lang. At hindi naman objective actually ng prosecutor na patunayan na sa bawat patayan, inutos si Duterte, patayin nyo nga itong si Kian de los Santos ng ganitong oras. Hindi po yun yung theory ng prosecution. Kaya sana hindi tayo mahulog dun sa patibong na yun na, oo nga, hindi naman nasabi. Yung causal link, yung nexus na pinapatunayan ng ICC prosecutors ay yung orders are related to a particular set of standards. Patayin niyo yung ganitong tao, patayin niyo. Diba, nung una, sabi natin, suspected drug addicts, criminals. Tapos ngayon, nung presentation ng prosecution, sabi nila, may instructions din na ang patayin niyo yung mahihirap kasi hindi yan makakalaban. So with that kind of standard, kumbaga with that kind of understanding, yung pagtukoy dun sa tao, posibleng hindi galing kay Duterte. Of course, that's for count 3. Ang problema niyan, yung ganong argument will not work for count 2. Yung argument na hindi naman kilala kung sino count 1 and count 3. Diba? Kasi hindi kilala yung mga tao. Sabihin na natin, ano. Pero may count 2. Which would pertain to the PRRD list. Ito pinangalanan ng targets. At sinabi nga mismo ni Duterte, itong mga to ang kriminal sa Pilipinas. Kaya kailangan niyang pumihit
dun sa argumentong yan na for count 2, baka nakakalimutan niya, 3 pa yan na kailangan patunayan. Ang Okay. paulit-ulit. Dun Sige. Go ahead, Sige. Angela. Go ahead. Tanong ko lang din si Attorney Conti doon sa sinasabi kanina ni Attorney Kaufman regarding tokhang, yung ibig sabihin ng tokhang. Sabi niya, ipinresenta daw ng tokhang ang ibig sabihin nito, criminal modus operandi, completely taken out of context kasi sa memorandum daw ni PNP Chief then Bato de la Rosa, tokhang means knock and plead, totally legitimate police strategy. So in that sense, na ipaliwanag ba ni Kaufman na tama na ito yung interpretasyon ng mga pulis na legitimate police strategy siya? Siyempre, yung point of view niya from the defense side, and yan talaga yung i-argue mo. Ito naman ang sinabi sa dokumento at yun din naman yung nakita ko. Problema, how it was interpreted. So baka iba-iba tayo ng Yun nga eh. perception ng Mm. tokhang. Ang tokhang sa pananaw ng mga biktima, pag sinabing na tokhang ka, either namatay ka, kinulong ka, o kumbaga generally naging biktima ka ng war on drugs. Natokhang yung kapatid ko, ibig sabihin namatay. O nga natokhang kami kanina. Ni-raid yung bahay or sinona yung community. So yung tokhang is understood in varying ways. At sa punto de vista ng mga biktima, yung tokhang ay naging criminal in nature. Kumbaga, may harm to their rights. Pero in particular, yung term naman na neutralize. Yan. Yeah. So, ganun din, yung neutralization, wala sa papel. Wala naman talaga yan na neutralize, kumbaga quote-unquote means to kill. Hindi yun yung nakalagay dun sa dokumento. Pero yun ang naintindihan ng mga pulis. Kaya inaasahan ko rin na, at palagay ko hindi naman to kailangan ngayon iharap ng prosecution or dito sa case na to. Pero posibleng mag-iharap siya ng prosecution ang 100,000 na death certificates kung saan nakalagay the suspect was neutralized and it means the suspect was killed. Oo, kasi paulit-ulit ngang sinabi nila, 'di ba? Ni Attorney Kaufman kanina na ang problema is yung pag-intindi ng word na neutralize. Kasi sinasabi niya kanina, yung mga decision naman dun sa operations within naman yung standards ng protocol nila. Which is go ahead. Ako, nahirapan ako dyan na may 7,000 tayo or yun yung last figure 7,640 dead in police operations until June 30, 2022. Yan po ang pag-amin ng PNP. May 7,000 insidente na ganun at similar ang circumstances tapos walang umaksyon. May nag-imbestiga na IAS at saka DOJ pero 50 lang. Ang hirap tanggapin din nun na pinalampas essentially yung ganito kalaking issue. Sa atin nga, may mapatay lang na ganitong, sa atin nga aso, di ba? Na namatay at kumbaga sa hindi kaayang pagkakataon, hindi natural way. Parang awang-awa tayo. Ito pa yung 7,000. Kaya kailangan sigurong yung mga biktima po ihanda yung kanilang mga thinking caps. Talagang busisiin yung mga argumento. But do you think it would have helped kung dati nakapag-desisyon na yung Supreme Court doon sa meaning ng neutralizing? Yes. Doon sa Danoy case, di ba? Yeah. Yes. Ilan tong cases na pinagsama-sama at nagkaroon nga ng pag-release ng death certificates or police reports, I think, mahigit 7,000 dun sa kasong yon. Ang maganda naman nun, may access doon sina Attorney Joel Butuyan at saka si Gilbert Andres dahil parang kabahagi sila dito sa kasong to. Kaya, kayang-kaya nilang i-debunk yan. That how the police interpreted neutralized. So, ako, ang pagtingin ko pa nga isa, yung failure of the Philippine government and in this case particularly the judiciary to rule on this could work for both sides. Una, para sa mga biktima, ibig sabihin, talagang mahirapan ka sa justice in the Philippines. But it also works for the defense in this case. So, I think medyo wake-up call po ito para sa ating Supreme Court kasi you're being called out. They are being called out by the defense. Yeah. Okay. Attorney Conti, yung
Mga first ang first na parte ano ay parang yun yung attempt ni Attorney Kaufman na sirain or gibain yung yung narrative, hindi man narrative kundi yung na-present ng prosec ng mga speeches ng dating pangulo na sinasabi niya na cherry pick lang ito. Hindi yata word din na yun ang ginamit niya, pero yung mga piniling highlights lang na pwede naman pabulaanan pagdating sa dulo daw ng actual speech na yun was he able to destroy that narrative by the prosecution? Sa akin, hindi rin. So, ang term na ginamit yata, bifurcated or bifurcation, di ba? Kasi, Yes. actually, kung sa atin, doble cara, okay ba yung ganung term? Doble cara, ito sasabihin mo ngayon, tapos, ay, mamaya, iba naman. So, parang ganun yung... Hindi ba ganun tayo dati dito? that was what happened before, right? Nung sila yung nakaupo na may sasabihin ngayong gabi, iba na kinabukasan. Iba na kinabukasan. Oh, yeah, so precisely, Jovi, yan yun, di ba? Na pwede talagang may sasabihin tapos iba yung nangyayari. Ang importante kung anong nangyari. Ang isang punto ko din dito ay, nung isang araw, sinasabi yon na may speech na ganito tapos mamaya may sasabihin ganito. You know, the moments when he says, kill, 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 it's something that is off script. It is something from the heart. Yung on script, ginawa ng ibang tao, ginawa ng speechwriter, yun yung do not abuse the process, do not ganun. Kaya kung sino si Duterte sa dalawang anyong ito, sa doble karang ito, doon ako sa una. Kasi from the heart yun yung kayong mga tut, di ba? Pag nagsimula na siyang magmura, tapos may magbabanta ng patay, yun yung ako, kinilala ko bilang quote-unquote totoong Duterte. Pero it doesn't mean also that he is not the same. Ang sinasabi nga dito, he has many facets. Tayong lahat naman, di ba, may ganung kung anong, di ba, doble cara din tayo sa buhay minsan. Okay. Pero we are that person. And ultimately, kung ako, ang naalala ko kay Duterte sa lahat ng speech niya, kill, hindi ko naman naalala yung human rights. In fact, ang naalala ko, pinagbantaan niya ang human rights. Kapag kumarang kayo, lagot kayo, susunod kayo. Kaya, magkaiba yata kami ng may ibang milieu, di ba? Iba yung nandoon ka na naririnig mo yung statements at the time and with the particular circumstances versus now na binabasa na lang natin ay transcripts. So far, attorney, sa mga narinig po ninyo, ay hopeful pa rin kayo or mukhang, mukhang dire-diretso ito Ay, hindi sa ako trial pa rin. confident. Ay, sorry, hindi ako hopeful, I'm confident. Confident, Ayun. yes, confident is the Opo, word pala. naghahanda na nga rin po kami talaga. Sa totoo lang kasi ayoko nang kumaga magbigla, yung pong susunod na applications for victims. So, ang participating victims po ay pwede mag-participate sa trial. Magbubukas po yon as soon as sabihin ng court na confirmed yung charges. Kailangan na naming ayusin kasi nung nakaraang application, nung August, medyo nabitin kami sa oras, masinsinang proseso. Yung 532 victims, produkto yan ng... Actually, 539 na daw sabi. 539, yes. Oh, 539. Medyo madugong dinaanan namin doon. Kaya better be prepared than not.